Susubukan natin. Hiniram ko lang, oops. Hiniram ko lang ito, you know. So, sa video na to guys ay another DIY na naman tayo ng battery. So, ito guys ay S168. Yan po siya. So, dati ay 12 volt po yung ginawa natin. Ngayon po ay gagawa tayo ng 24 volt. So, itong unit na to guys ay hindi po sa akin. Disclaimer lang po kasi baka may magtanong po ng link. Wala po akong may bibigay kasi hiram ko lang siya. Okay, so nag-pick up tayo ng another item galing kay boss. Ayan o. Okay, soon sa ating review tapos yung mga battery dito sa likod, yung makalabas. Yan o. Ito ang patunay, taas mo konti para makita yung kagwapuhan ko. Sana all. Ito patunay na hindi po sa akin to. Kaya sa mga nagtatanong ng link, mas maganda ang tanongin niyo, punta kayo sa Facebook, ipunta niyo Joseph Cabaldo. Ayan. Siya may-ari nito, siya yung gumastos lahat, pati ito mga battery na to sa kanya. Yan pa yung may-ari, Joseph Cabaldo. Ito po yung shop niya. Mahilig lang talagang gumastos na mga bagay-bagay na. Hoy! Yan, tandaan niyo pagmumukha na yan. End of flashback. So mabait yung kaibigan ko yan kasi nung sabi niyang bagong dating daw, kadarating lang, sabi ko, Brad, pwede pahirap. Namamantala ka. So eto guys ay na-balance ko na siya. Almost 2 days na dito sa akin na nakabalance siya. So ito yung gagamitin natin na oops. Ito yung gagamitin natin na BMS. So kakaiba. Okay. Ito guys yung gagamitin natin na BMS. So ito guys ay pwede sa 8S hanggang 24S. So wide range yung kanya application kaya napakarami niyang wire About sa link guys ay yung sabi ko na nga hindi ako yung bumili kaya wala akong may re-recommend na link. Okay? So kung gusto niyo yung ganitong klaseng BMS, hanapin niyo na lang po kamukha niya. Mahirap naman po kasing promote ng isang item na unfair naman po kasi sa mga nagbabayad ng mga paid promotion kumbaga. Ayan, basta hanapin nyo na lang kung gusto nyo. Tapos S168, magkaibang seller. Ito yung nauna, ito yung pangalawa, yung bago ngayon. Parehas na used battery. Okay, so pare-parehas sila na 60 ampere. Okay, na-balance ko na to guys. Ayan, 60 ampere lahat. Bali, 192 watt-hour. 3.2. Ayan, LiPo4 battery. Okay, so ngayon ang setup natin, nakakalas na siya. Tagal na kasi, almost 3 days na, pangatlong araw na ngayon. So, nakakaya naman na sa may-ari. Kailangan na niya, kaya yapura ko na rin na gagawin. Okay. Yan. Boom. Sigurado, balansing-balanse na to. Sa tagal ba naman? Okay. Yan. Okay, so 8S or 24 volt para sa hybrid inverter na 24 volt. Mas maganda makita natin yung polarity kaysa yung pangalan niya. Yun. Mahirap magkamali. Mahirap yung gawa now, iyak later. So dito ay 3.2 3.2 3.2 3.2. Nung kakukuha ko kasi merong 3.3 3.2 3.2 pero almost 3.3 kasi 3.29.
Okay, so ayos. Balanseng balanse kasi nga 3 days siyang ganyan. Siya nga pala yung tanong ni Sir Leo kung sakasakali, sir. Maganda to di... Ayun, ang kukunin mo, sir. Okay. Tapos dito lang sa gitna yung kanyang bus bar. So ito yung magiging positive natin. Dito connector dito sa taas. Okay, tapos magkatabi yung ating output. Okay. Negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. Bus bar. Okay, doon sa kabila. Yun. Ito. Yan, ito yung magiging negative natin at ito yung positive natin sa kabila. Positive. So, dito tayo maglalagay ng bus bar. Yun, oh. Ayos. Kapet na kapet. Yan na siya, guys. Na-assemble na natin na 24 volt. So, ang kulang na lang ay yung BMS. 26 volt. Tamang-tama. Fully charged niya mga 27. Sa negative. Yan. Huwag na tayo magputol kasi nga sayang.
So 8S lang yung ginawa ko. Baling sobra niya na mga terminal dito, siniksik ko na rin sa gitna. Kasi pwede siya sa 24S. Okay, so yan. Tapos yung kanyang sensor ay dito ko nilagay sa ilalim, sa gitna. Okay. So i-test natin kung may lumalabas na kuryente sa kanya. Okay, bale dito kayo may hirapan kung sakaling ganito yung gagamitin nyo na BMS. Kasi napakahirap niya. Dito ako nagtagal guys sa pag-activate sa kanya. Yan. May glare. Yun active na siya. 26.33 sa battery mismo. 26.34. Okay. I-test din natin yung kanyang percell kasi nga kahapon hindi ko natapos, malakas yung ulan, tapos dito ko natagalan sa pag-activate. Mamaya ituturo ko sa inyo. 3.2 nominal voltage, 3.2 3.2 3.2 silalim, 3.2 3.2 3.2 plus yung last 3.2. So dito kayo matatagalan guys sa pag-activate sa kanyang BMS. Kasi hindi siya katulad ng ibang mga BMS na madali. Yung wiring madali lang siya kasi meron naman siyang instructional manual. Siya nga pala guys ito nung hiniram ko to, wala siyang kasamang manual. Malamang wala din. Tapos dito tayo may hirapan sa pag-connect sa kanyang app. Download lang natin yung GCong BMS. Yan sa Play Store. Tapos, i-connect natin via Bluetooth. Ayan, open natin yung app. So, dito, meron siyang hahanapin na password. Ngayon, dahil sa wala siyang manual, hindi ko may connect. Ang kanyang password pala ay 1234. 1234 lang pala. Okay? May-connect ko na siya Ayun, tutunog siya. Okay. Pero meron pa guys, isa. Subukan natin. So, patayin muna natin siya. Tanggalin natin yung isang connection dito para mamatay yung kanyang BMS. Yung positive. Okay, tapos ibalik natin. Para may ipakita ko sa inyo kung just in case. Yung sakaling trouble niya kasi napakahirap. Ayan. So, ibalik natin. Ayan. So, nakikita nyo guys, walang walang ilaw. Yun Zoom in natin. Hindi siya nakailaw.
kahit i-connect natin itong okay, yan, kahit i-jumper natin itong output dito sa kanyang negative, wala din. Yan, ayaw niyang umilaw. So, hindi pwedeng ganon. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng tester digital. Tapos, set natin sa resistance. Punta tayo sa diode test. Yan, sa diode test. Then, yan. I-connect natin itong black dito sa output. Yan o. Tapos, dito sa kanyang blue. Ayun, buhay na siya. Ganun lang guys, napakadali. Yan. Tingnan nyo, nakailaw na siya. Yan o, biblink na siya. Yan, nagbiblink na. Pero kahit sabihin natin na active na yung BMS, wala pa rin lumalabas dyan guys. So, mahirap pa rin siyang i-connect sa ating app. Okay? So, ganito siya guys. I-test natin, wala pang lumalabas dyan. Meron na yata kasi na-active ko na to eh. Meron na siya guys. Pero pag bago, wala pa yan. Sigurado ako. Ayun. Ay, meron na. Active na siya. So, pag bago, wala pa guys. Kasi kailangan pa nating i-activate sa app. So, download natin si Gcong. Eto guys, yung app na yan. Sa Play Store. Tapos, buksan natin. Bukas natin yung Bluetooth natin. Yan. So, ngayon, connected na siya. Okay, pero pag bago pa lang, hindi nyo pa na-connect, kailangan nyong i-input yung password. Ang password niya, 1234. Okay? Tapos, kailangan nyong i-select dito kung anong klaseng battery. Ayan. Bawat galaw nyo dito, kailangan nyong i-save dito. Verify password. Eto, ang nakalagay dito ay 123456. Pero minodify ko na lang 1234. 1234, 1234, 1234. Okay? Yan. Yung parameter dito, hindi ko na binago. Babaguhin na lang na may-ari. Tapos dito, pwede mong buksan yung kanyang discharge at charging, pati yung kanyang balancer. So, nakabukas na siya. Tapos, bawat galaw mo, kailangan mo siyang i-save dito. Verify password. Okay? Yan. Okay na. So, dito, pag hindi mo kasi i-verify dito, yung setting mo kasi nakalagay dito, 24S. Yan, hinahanap niyo ibang mga pin. Pero pag nakaset na siya, yan, eto na lang. Hindi na niya hanapin yung ibang mga pin. Okay? So, activated na siya. Ayun o, tumutunog siya o. Yan. So, dito kayo may hirapan kung sakasakali. Sa installation, napakadali. Ang kanyang active status, SOC ay 26.29 volt. Charge on, tapos yung discharge on. Yung balance niya, automatic pag nagcha-charge. Okay. So, ngayon, tapos na siya. Yan. So, pag tanggal natin ganon, mapapansin nyo dito, nagbiblink na naman siya. Naghahanap siya ng connection na naman. Okay. So, pwede saka... Oops! Yung ating ano. Wala kasi akong ano, tripod. Wala akong ano, ring light. Kadalasan mga ginagawa natin para ma-active yung BMS na ganito ay yung pinagso-short ito pag connected na siya. Eto. So, hindi pwede. Hindi siya under pag ganon. Tapos, yung isa pa ay kina-charge natin gamit ang charger. So, hindi rin pwede. Yan. Yun lang guys, ang tanging paraan. I-set natin siya sa resistance. Tapos, yung mga digital na ganito. Tapos, sa diode test. Okay, recap lang natin ha. Tapos, yung item dito. Tapos, yung pula dito sa negative ng battery. Yan. Itetest lang natin na ganon. Hintayin natin na tutunog siya. Tit, tit, yung pangatlo, bitaw na natin. Okay, tapos yung connection dun sa
ating phone. Okay, so abangan nyo guys yung gagawin nating test dito kasi i-charge pa siya. Medyo makulimlim ngayon. Ang gagamitin natin na pang test dito at pang charge ay eto guys. Hindi sa akin ito guys, huwag kayo maghanap ng link sa akin. Eto, susubukan natin. Hiniram ko lang ito. Yan o. Power din lang. Ayan, halos magkaparehas yung height nila. Kaya lang ito mas mataas kasi 3.2 kilowatt. Tapos, itong battery ay 24 volt. Yung sa akin ay 12 volt lang siya. Tapos, 1.6 kilowatt. Okay, so yun yung aabangan nyo sa video ni Juan Dilasag next time. Kasi makulimlim kaya kailangan pa natin i-charge. Okay, maraming salamat. Next time ulit.